Hay nako, rekta na po tayo ngayon. Nako, isang reporter tila yata binasag ang kayabangan nito ni Tulfo, no? At ng iba pang senador, no? Kasi paano ba naman? Halatang-halata naman po na nagyayabang lang po ang ibang senador diyan sa Senate. Bakit? Biruin mo nung sabihin nila na ang China at ang mga Pilipino ay pitatanggol nila laban sa China. Aba, yung syempre, nagulat yung mga Pilipino. Aba, teka muna, 'di ba? Asan ba? Ano ba saan nyo kami pinatanggol? Saan nyo kami pinagtatanggol? Doon ba sa WPS? O doon sa nagalit ang China dahil nag-post ng caricature itong si Tarela at bumuelta ang China. Tapos, yung nagalit ang China, dinivert nyo yung issue sa mga Pilipino sa WPS. Di ba? Nagtago kayo doon. Ngayon, yung China, para yata naghamo ng, sige, nag-call na. Sige, ano nyo? Parang yata umurong ang mga betlog ng mga, ng mga senador dito, no? Kasi, marami mangyayari po pag talaga ang China po tuluyan ng maparalisa sa ating bansa, na kaya mawawala yung embassy na yan, hindi nila isip para silang mga bata. No, para silang, anday pa naging example, no? Para lang yung kapitbahay mo, napapayag ka ba yung lugar mo sasakupin? Bakit? Matagal ng usapan yan, yung sakop-sakop na yan. At ngayon kayo nag-react, hindi bagay ho. Mga senador, yung mga pumirma, hindi ho bagay ang reaksyon nyo sa nangyayari ngayon sa China. Mas bagay ang reaksyon nyo dyan sa flood control. Hindi ko naman sinabi hindi kayo mag-react sa China, pero ilugar nyo naman. Wala sa lugar ho eh. Ba't wala sa lugar? Una, ngayon lang kayo nag-react. Pangalawa, dapat isabay nyo yung flood control, mag-react din kayo, pagtanggol nyo rin kami sa mga kalahi natin yung nakawan tayo. Pangatlo, hindi nyo ba naisip yung trade, economics, kalakalan, yung sa China, yung mga napasok din mga OFW, hindi nyo naisip yun? Naisip nyo ba yun? Para kayong mga bata na kapag sinugod ka, susugurin mo rin. Wala kang paraan para maayos yun. Ha? Ito, pakinggan natin po isang reporter, balasado, binalasa ang mga senador. Di ba? Kaya tama si Senator Rodante Marcoleta eh. Sa pinagdalaban niya eh, no? Pahiya kayo dito ngayon. Pakinggan niyo po. At siguro walang isang buwan na hindi siya pumupunta as in once a week. Nasa China, nagtitingin ng mga bagong technology, etc. Yung mga manenegosyo niya. At ang kasama niya doon, nakakasabay niya, iba't ibang nasyonal sa buong mundo. Na, kasi wala naman talagang source eh. Walang ibang Doon source. talaga sa kanila. China lang talaga. Ay, ano sabi niya? Anong observation Sabi niya, nagtataka nga ako para mga siraulo mga masakit. Ganun bang termino. Para yun mga, sino ngayon ang maglalakas loob na makipag-away sa China? Tayo pa ba ang Pilipinas? Sabi gano'n. Tama. Sabi ko, Yung ibang bansa nga, natitiklop ng China, hindi naman all na talagang tiklop, hindi makapalag sa China eh. Malalaking bansa na yun, bansang ma-asensado ha. Tayo pa kaya, hindi aminin natin. Korupsyon nga lang sa sarili natin bayan eh, hindi natin malunasan eh. May napakulungan niya eh. Naniniwala kang Big Fish Rebilla? Sabi ng vlogger na huli na ang Big Fish. Naniniwala ka? Kickback? Kung Big Fish pala si Rebilla, ba't mo tinawag na kickback yung kanya? Ibig sabihin yung kickback ganun kalaki? Hindi kickback ang ano mo. Hindi Big Fish si Rebilla. Kung sakali mo nagkasala siya, isa siya siguro. Di ba? Ipagpalagay natin. Pero hindi nyo mahuli-huli sa sarili ng bansa, hindi nyo mahuli yung mga Big Fish dito, hindi nyo ma-resolve sa bansa, hindi nyo ma-resolve yung mga problema sa bansa, tatalong pa kayo sa ibang bansa, pupunta kayo sa China, makikipag-away kayo, makipaglaban kayo. Ang dami, no? May mga nagsasaytapan, ganyan, tuta kayo, ganyan. Hindi niya kaya ilatag kung ano gagawin. Gusto niya lang initi ng ulo ng mga Pilipino na sinasabi niya, tigapagtanggol sila ng Pilipino. Tigapagtanggol kayo, dapat kung tigapagtanggol kayo ng Pilipino, pinagtatanggol nyo Pilipino, ipaunawa nyo rin sa pinagtatanggol nyo kung hanggang saan, kung hanggang kailan, o ano ba gagawin natin sa mga susunod na hakbang. Alam nila kung ano plano, alam nila kung ano solusyon. Ganon ang tunay na tagapagtanggol ng mga Pilipino. Hindi yung sasabihin mo lang, ginaganito tayo ng China, wala ka nilalatag na solusyon. Puro problema lang inahatid mo sa Pilipino. Isa lang ibig sabihin niya, parang dating sa amin. Para yung ginagalit, sinisindihan yung apoy, inaano niyo yung mga Pilipino na magalit sa China. Di ho ba?
Oh, May punto na naman siya, no? Mm-mm. Ay, mga bansang mayayaman niya, nakikiusap, lahat ng bago nandun. Eh, tapos tayo, aawayin natin. Oo. Eh, teka lang, may bago ba ngayon sa China? At saka, no, yung kanilang embassy, mukhang may masakit na mga pahayag kasi itong mga nakalipas na araw, eh. Hindi, natatanda mo, di ba, na ipinload ni Senate President Tito Soto Oo. na deklarang persona non grata yung isang deputy Ayun, spokesperson. deputy spokesperson, si Go Wei ba yun? Go Wei. Go away. Go Wei. Go. Kasi ano no, pinersona ng grata nila, no? At talagang, akala nila, persona non grata. Hindi Tagalog, hindi English. Ibang salita. Persona non grata. Pag sinabing persona non grata, maangas, pasabog, astig, gusto ng Pilipino. Pag narinig to, tuwan-tuwa mga Pilipino. At pag natuwa mga Pilipino, matutuwa sa aming mga politiko, sa 2028, iboboto kami ng mga Pilipino na ngayon lang namin pinagtanggol. Hindi ba? Totoo hindi? Huling-huli ko kayo! Lahat ng mga magmula sa pinakamaliit na insekto sa buti-buti na lang paa nyo hanggang sa pinakamalaki, huling-huli ko lahat ng diskarte nyo. Ginagamit na sa persona non grata. Wow! Non grata! Ang angas pakinggan eh. Para, kala nyo, hindi ko mahuling ganyan technique. Mas maangas pakinggan pag ngayon lang narinig. Lalo pag bihira marinig. Although narinig na yan, pero mas maangas tignan. Lalo na yung non grata. Di ba? Para tawag pansin sa mga Pilipino. Di ba? Para maakit ng mga Pilipino na sa inyo maniwala. Pero kung tutuusin, ba't nyo ito yung persona non grata? Di ba? Ano ba ginawa nun? Eh kayo nga may ginawa eh. Nag-caricature kayo eh. Binastos yung ano eh. Eh kung lahat yung persona non grata mga Pilipino sa China. Di ba? ay sagot ng sagot eh, di ba? Oo. Sabi, bakit sagot pa ng sagot ito? Pati nga si Senadora Rizal Tevera. Oo, siya nga nagsabi. Ayun, oo. Kaya pinload nila na baka siguro persona non grata natin yan, i-declare natin. Oo. At kinabukasan, ang director sumagot na, yung mismong spokesperson na. Kasi Hindi na yung deputy. galing pala ng China, kaya wala rito. Kaya hindi siya nakakasagot. Wala yung mismong spokesperson. Kaya nung bumalik siya, dito na ako nang sasagot. Ayun. Ang sabi niya, Jen, hindi pwede na ang ideklara nyo lang na persona non grata yung deputy spokesperson. Ang sabi nila, team kami rito eh. Ayun. Mas maganda dyan, ideklara nyo yung mismong ambassador namin. Lahat na. At kami lahat dito. Kasi ang spokesperson naman na Rason, ito ang practice talaga ito. Tagapagsalita. Hindi ka magsasalita kung hindi asa sa ngayunan ng ponente mo. Totoo. Di ba? Oo. Alba, tayo Tatanong mo spokesperson. muna. Ay, siyempre. Oo. Bago, lalo ang embassy yan eh. Ang may go signal dyan, ang talaga ang may pagsang-ayon, ay yung kanyang ambassador. Yun ang kanyang ponente. Di ba? Kung ako, may diferensya ako yung spokesperson, deputy pa nga lang ako eh. Tapos ilalabas ko yung statement rin na walang pagsang-ayon ng aking mga boss, eh malabo yun, lalo sa diplomatic community. Di ba? Oh. At sabi nga dito, I think there is no need to go through such trouble. They could simply declare Ambassador Jing Xuan persona non grata. Ayun. That would be the most straightforward approach. As ambassador, he bears responsibility for all words and actions of the Chinese embassy. Ang nagpalabas ng pangalan, yung mismo ng spokesperson. Yes. Huwag na yung deputy, parang nang ibig sabihin, huwag na yung deputy, yung din mismo ambassador na namin, deklara na rin yung persona non grata. Buo na. Eh, ba't ka naman sabi yan? Ang sabi niya kasi, Ito matapang to si Jen eh. Oo. Saludo ko. Portado kami sa'yo. Matapang din to. Ito. Si pangalan to? Marami na daw pinagdaanan nitong Chinese ambassador dahil sa 29 year na diplomatic career nito, yung 23 years sa US siya. Yes. Bago siya napunta sa atin, galing siya ng US, deputy nga siya doon. Oo, doon daw mga extremely difficult moments in China-US relations ang kanyang Sinalamuha. Oo, sinalamuha. US Congress, hundreds of anti-China bills or resolutions were introduced a year. Daan-daan. Ibig sabihin, hindi ba sa kanya ito? Yung ganitong mga sitwasyon pala. Kaya ang sabi nila dito, if anyone intends to declare any Chinese diplomat persona non grata, please do include myself
and the entire 12-member media Yun. affairs and public diplomacy team as a team we stay or live together. So sa madaling salita, lahat na kami. Mm. I-persona nung grata nyo na, ba't Oo. isa-isa lang? That said, rest assured that even if the embassy were to be closed, Oh, we would continue without hesitation to push back slanders and smears against China through various channels. ayun. Sabi ng mga kapampangan yan, Dawson, Oh, subukan tamo ng mabalo. oo. Oh. Sabi nga nila ay sige, Subukan nyo, di gawin nyo. ipasara nyo, pero hindi pa rin kami titigil. Hindi nag-iisip eh. Sige. Palagay natin, yung embassy na wala na. China, sige, iba na. Sa tingin nyo, ibibigay yung WPS? Sa tingin nyo? Makipagmamatigasan kayo? Ipinagtatanggol nyo Pilipino? Sa tingin nyo? Sa ganung paraan yung pinagtatanggol ang Pilipino? Ha? Hindi sa paraan na matalino? Ha? Sa paraan na akala nyo, doon kayo magiging bida sa pagdating ng araw? Ha? Sa tingin nyo, ikaw, kausapin ko kayo, debate gusto nyo? Sige. Isa lang tanong ko. Sa tingin nyo, matutuwa mababawi nyo WPS, may magiging resulta pag inaway nyo? O may mas magiging resulta kahit kakaunti man lang, kahit papaano may hawig, o baka ano pa, yung diplomasyang tinatawag? Sige nga. Sige nga. Oh. Ang sabi naman ng DFA, may reaction din sila dun sa persona ng garata eh. Ang sabi ng DFA, Ito yung reaction na sa Senado. Oo. Yung napabalitang persona ng grata, sabi ng DFA, yan hindi yan basta-basta Hindi dinideklara totoo dapat. yan, Yan ay last resort. Kahuli-hulihang na yan. Kumbaga nagawa mo ng lahat ng kaparaanan. Oo. Pinakahuling na yan. Pinakahuling hakbang mo na. Kumbaga talagang sukul na sukul ka na. Kaya ka lang magdideklara ng persona ng grata. Oo, yan daw po ay serious diplomatic step with major consequences, Tama. including possible reciprocal actions. Ay, tsak yun. Ano yung ganti, di ba? Magre-react ang bansang Oo. China dyan kapag na ganun. The DFA says such decision should be carefully considered and handled through dialogue and consultation to protect the Philippines' national interest. Ayan. Hindi Sige. basta-basta. Sige, di tuloy nyo. Marurunong naman kayo. Di ba? Oo. Senador Kiko Pangilinan, sir, tuloy nyo po. Go! Di ba? Senadora Risa Ontiveros, sir, go! Tuloy nyo po yan. Ang tatapang eh. Di ba? Ang gagaling eh. Sige. Tuloy nyo po. Sige po, tuloy nyo po. Kung talaga totoo ang sinasabi nyo at yung ginagawa nyo tama, panindigan nyo. At kung talagang tama yan, ituloy nyo. Dahil kapag tama kayo, itinutuloy nyo, ibig sabihin may magandang kahihinatnan. Tama, mali. Senador kayo, senador ka, public servant ang ilang sa inyo, public servant lahat kayo. Dapat nagsasalita kayo, hindi kung ano pa baga. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, yung mga temporary na mga OIC ng 8 ang ahensya ng gobyerno natin kay Junior eh. Gusto niya, dapat di temporary, dapat permanent eh. But OIC pa rin hanggang ngayon. So, yan ang kahulugan. Dapat kapag plano ka, public servant ka, senador ka, dapat may plano ka. Hindi yung halimbawa, doktor ka, may ooperahan ka, ooperahan ko yan. Ano plano mo? Patapos operahan. Ooperahan mo lang. Hindi yung papayuhan kung anong mga gagawin yan. Gagawin pa yan. Eto, pag ooperahan ka sa kidney, halimbawa, inooperahan ka sa kidney. Pag ba nagpa-transplant ka sa kidney, tapos na yun. Yun na yun. Ano problema? Paano kung i-reject ng katawan mo yung kidney mo? Kailangan may pera ka sa bangko. Kasi alam, dyan sa mga doktor, may pera ka sa bangko para may pang-suporta ka sa sarili mo, may vitamins ka, lahat-lahat. Kumpleto, kahit sa construction, poste muna, may plano, may para hanggang sa katapusan, anong gagawin mo sa bahay mo? Pauupahan mo ba? Titirahan mo? Magmula sa umpisa hanggang katapusan, may plano. Kahit saan, sa computer, kahit sa anong kurso. Tapos ikaw, sa China, para sa Pilipino, public servant ka, aawayin mo. Anong plano mo? Ilatag mo, plano mo. Anong plano mo? Aawayin mo lang sila hanggang kailan? Pag natapos sa termino mo, iniwan mo, inaaway mo sila, paano yung susunod na henerasyon? Kaaway namin sila? Ngayon, ipagtatanggol namin ang sarili namin. Sino ba nagtatanggol sa amin? Na wala na kayo, halimbawa, mga senador na kuno, nagtatanggol sa mga Pilipino laban sa China. Paano after 10 years, after 5 years, wala na kayo sa paglilingkod sa Pilipinas? Sino ba nagtatanggol sa amin? Dahil sa ginawa niyong gulo, dahil sinawa yung away.
Away yung inaabot nyo eh. Oo, alam natin may WPS. Alam natin agawan sa East Island niya sa WPS. Pero hindi yan ang usapan ngayon eh. Yung pagrelasyon mo eh. Hindi sabi ko nga eh, hindi porket kaaway mo, nanay ng girlfriend mo, kaaway mo na rin yung girlfriend mo. Ibang usapan yun. Di ba? Hindi porket kaaway mo yung magulang ng girlfriend mo, kamag-anak niya, kaaway mo na rin yung girlfriend mo. Yan ang ibig ko sabihin. Hindi porket may problema sa WPS, problema na lahat dapat sa China, problema na rin lahat-lahat ng Pilipino. Pagka ganun mangyayari, magkakaproblema tayo ng malaki. Tama, mali. Ibukod niyo yung WPS. Tama, mali. Biruin mo, vlogger lang to Vlogger lang to. Nakakaisip ng pinaka-10 beses na tama kaysa sa mga taong nakapag-aral, iba dyan, senador. Biruin mo, ito, reporter nakakapag-isip ng tama kaysa sa inyo. Di ba? Wala ako tinutukoy na pangalan. Bato-bato sa langit, ang tamaan. Pinupush na namin kayo. Di ba? Pinupush na namin kayo. Sige, go ahead. Aabangan namin yan. Pag kayo huminto dyan, isa lang ibig sabihin yan, kaplastikan yan. Tama, mali. Pag huminto kayo dyan, na siya sabi niyo ipagtanggol nyo kaplastikan yan, dapat ipagtatanggol nyo kami. Kung talaga mahal nyo kami, pagtatanggol nyo kami, hindi ngayon lang. Babantayan namin kung itutuloy nyo yung plano nyo sa China. At dapat may lalatag kayong plano para sa amin, laban sa kanila. Or anong plano natin para sa kanila? Tayo ba magpapatuloy na awayan? Tayo magpapatuloy na isnaban? Ano ba? O hanggang salita lang tayo para pinapakita natin sa Pilipino na pinatanggol natin sila kuno? Sige nga, porbahan pa mo, di ba? Hindi, kung minsan kasi siguro, Tignan nyo kung ano magiging epekto sa inyo. Di ba? ang nagsalita naman talaga nito si Senate President Tito Soto. Oho. Hindi, Siguro, yung kanilang, pati yung resolusyon na pinonte, ang ponente Nelson. parang gano'n. Kasi Kiko Pangilinan, Senador Sabagay. Kiko Pangilinan. Hindi naman pumasa yun dahil hindi sinang-ayunan ng Oo. maraming senador. Pero pinirmahan ng 15 yun, di Yun ba? nga, tapos Oo. nilabas nila publicly. Oo. No? Kasi ang gusto nga nila, ang naging huli lang naman, Nelson, pagdebatihan natin sa plenaryo, pag-usapan natin ito. Mm-mm. Di ba? Pero good as approve yung resolution. Sa bagay. Di ba? Pero ang sabi mo Oo. ng DFA, teka, wag kayo. Maka-China. Kayong dalawang reporter, maki-China. Ikaw, munting kalaman, maki-China ka. Kung maki-China kami, sagutin mo yung tanong namin. Anong gagawin natin matapos natin awayin ng China? Habang buhay? Awayin natin? Anong gagawin natin? Malaki pakinabang natin sa China, ganun din tayo sa China. Pero, marami tayong dyan sa China. Iba yung usapan ng WPS, iba yung relasyon natin sa China. Magkaiba yun. Huwag kayong makipag siguro ang sabi gusto dito sabihin ng DFA, teka, hindi nyo man trabaho yan eh. Ang sabi ng DFA dito, the department remains in direct communications with the Chinese government on key bilateral and international issues and calls for space to conduct diplomacy effectively. Oo. Parang sabi dito ng DFA, mapangit lang yung shut up. parang Di ba? Huminahon muna kayo. Nagmamadali kayo eh. Ang gusto nyo kasi, mga Pilipino, sumimpad siya sa inyo. Lalo na yung gusto nangangarap na senadora dyan. Nangangarap na gusto maging presidente sa 2028. May pahawak-hawak pa na Santo Niño. Di ba? Nag-umpisa na sa baryo-baryo, namamasyal na. Hindi ka po totoo. Hindi po gaya ng kilos na totoo. Alam po ng mga Pilipino yan. No? Pwede ba Pero, tumigil na lang muna kayo? Ang sabi niya kasi, calls for space. Bigyan ng espasyo yung DFA na silang makipag-usap. Di ba? Tama naman eh. Hindi, matatapang yung mga senador natin, lalo si Senador Erwin Tulfo. Ang tapang yan, pare ko. Ganun ba? Ang tapang yan, Hindi tapang yan, si Erwin. Tapang yan. Matapang nga. Kaya nga, pag sinabi mong Tulfo, tutulungan yung tao, isumbong mo kay Tulfo. Sinong Tulfo? Kahit alin doon, matatapang yun. Oo. Si Erwin, matapang yun. Ako, idol ko yan si Erwin eh. Dati. Diba? Kasi ang tapang niya talaga, sinasagot niya eh. Diba, inawan niya yung dating hepe ng DSWD. Bagaman mali siya doon, pero inidol ko pa rin siya doon. Kasi nga, yung tapang niya, tinignan ko. Talagang igugudgud daw sa inidoro yung... Ang pangalan nun, sa panahon ni Duterte,
hindi na pinatulan masyado ni Duterte kasi ang natatandaan ko, ang hatol nun dun sa dating hepe ng DSWD, nangungudyud daw niya sa Inidoro, alam niyo yan, na si Erwin. Tapos sabi ng mga kaalyado, huwag na kayo mag-away, parehas naman kayong kaalyado ni Pangulong Duterte. Ibig sabihin, certified siyang kaalyado ni Pangulong Duterte, etong si Bendalo, di ba? Si Real Bendalo. Ngayon, di ka na kaalyado. Yeah? Ganyan yan. Okay. Kanya yun, choice niya yun. Pero, nagustuhan siya ng tao dahil sa tapang niya. Wala siya inuurungan. Kahit kaalyado ng Pangulong Duterte dati, kaalyado nila, binabakbakan niya. So, pati mga inaapi mga OFW, inaapi yung mga sambayan ng Pilipino, binabakbakan niya. Wala akong pakialam. Kahit sino ka pa. Yan ang tulpo. Di ba? Ngayon, kinakailangan namin yung tapang mo dito sa sitwasyon na to. Sa China, pwede ka maging matapang, pero ilugar mo. Wala ka sa lugar ngayon eh. Ang pagiging matapang, hindi nadadaan sa sindak. Hindi nadadaan sa paghamon. Hindi nadadaan kung sino mataas sa tao, hinamon mo, pinalagan mo. Hindi po yun ang pagiging matapang. Ang pagiging matapang sa lahat, tandaan mo, ha? Yung nakakaambag ka ng talino, mapahirap man, mapababa yung tao kausap mo, napapangasiwaan mo na maayos. Ha? Hindi ka umuurong kahit sa bagay. Nakita mo China, hindi mo sila hamunin, hindi mo sila pagkasabihan. Wala kayong karapatan pagsabihan ng mga ganyang opisyal namin. Hindi ganyan ang tapang. Hindi po yan nadadasapa. Kahit sino kayang gawin yan. Kahit sinong tao kayang gawin niya pag galit. Kahit hindi man kayang gawin niya. Ang totoong tapang, tandaan mo, yung Pilipino, totoong pinatatanggol mo ang Pilipino, ha? Yung sa ayos, yung matalinong paraan. Lalo na, hindi naman yan individual kalaban mo, kundi isang bansa ang kalaban mo. Isipin mo, yung mga OFW, yung trade, yung economics, lahat ng mga tungkol sa alitan sa China, yung relasyon natin, yun ang iisipin mo, yun ang matalino at yun ang totoong matapang. Urungan yan eh. Dun, sa Beijing nyo gawin yung ano. Yan. Sige. Tuloy nyo. Sige. Di ba? Magkaalaman tayo, talaga matapang kayo. Di ba? Kung talaga matapang kayo, sige. Hanggang sa lang gusto nila, sa mga Pilipino lang, paano sila, pasiklab lang sila. Paano yung pasikat, pasiklab. Kung sa saitang Bicol niya, ano ba yung saitang Bicol? Ano yung saita sa Bicol? Yung mga Aragon, ano yung saita doon? Paiksiber. Alam niya, mga Bicolano, siyo dito yung mga nanay natin Bicolano, paiksiber. Pasikat. Kasi baka yung nagsalita lang kayo ng ganyan, hindi nyo alam kung ano magiging repercussion yan. Consequences. Ano magiging consequence yan. Di ba? Para bang nakakita lang kayo ng usapang kanto, akala nyo gano'n lang. Hindi, nag-asal bata sila eh. Di ba? Pasensya na. Pasensya na. Asal bata po talaga totoo dyan. Asal bata. Hindi nag-iisip away kaagad ang gusto. Kasi bakit? Galit na kasi taong bayan sa kanila eh. Doon na lang sila makakabawi eh. Kuwari, pagtanggol ng mga Pilipino. Doon na lang sila makakabawi. Kaya ginawa nila kagad, kuwari galit sila sa China. Galit kami sa China! Pero yung kalahi namin na pinagnakawan ng mga Pilipino, hindi nyo kami pinagtanggol. So, ibig sabihin, peki yung ginagawa nyo pagkatanggol sa amin laban sa China. Tama, mali. Asal bata kayo dyan, pare ko, sir. Hindi mo na pinag-isipan. Di ba? Ngayon, kinukol kayo ng Chinese Embassy. Sige nga. Deklara nyo nga. Deklara nyo nga. Gawin nyo nga yan. Kasi nagsabi ngayon, i-declare. Sige nga, i-call na kayo. Sige na, i-call nyo na. Di ba parang conflict yata doon sa may visa free yata ng China? Kasi yung nakakalam dito nun. Kayo, naniniwala ba kayo, ilagay nyo nga dyan, naniniwala ba kayo na talagang totoo na ipinagtatanggol tayo ng mga senador natin, na 15 senador, na ipinagtatanggol ng mga Pilipino? Naniniwala ba kayo? Sige, ilagay nyo nga dyan, explain nyo nga kung talagang totoo yung pagkatanggol nila sa atin, or publicity lang para sabihin yung galit ng mga Pilipino sa kabagalan nila mag-imbestiga, sa galit ng Pilipino sa mga ibang pinklawan, sa galit ng Pilipino kay Junior, o para lang malihis na mapunta yung galit sa mga China. Ilagay nyo nga dyan sa baba. Sige nga. Para makita ko kung ano yung pinaka-resulta. Di ba? Oo.
Hindi kayo makibong putla-putla kayo. Tameme ka. Para bang singa, hawakan mo tenga ko. Sige nga, try mo lang. Sabi Diba? na ano, bakit ka, Oo. bakit ka pupunta rito, ha? Di ba teritoryo namin to? Oh. Sige nga, hawakan mo yung tenga ko. Parang ganun eh. Oh, parang ganun nangyayari. Pero hindi dapat matalinong paraan kayo. Isama Yung China, sa matalinong paraan sila gumagawa. Hindi sila parang bata. Bakit? Karapatan nila magalit. Kasi itong mga to, mga opisyal natin ha, wala silang karapatan magalit kasi inaapi na tayo sa WPS. Ba? Maski karapatang magalit, pinigilan nyo. Sino kayo para pigilan ng isang damdamin ng isang tao? Hindi ng Chinese, hindi ng Pilipino, ng isang tao. Sino kayo? Biruin mo, karapatan ng mga tao, ng Chinese man o Pilipino man na ang presidente nila babuyin, gawa ng karikature, karapatan nila magalit yun. At yun ay natural, by scientifical, na tayo, budi tayo, nasasaktan tayo, naiinsulto tayo. Ha? Karapatan nila magalit, natural sa pagiging human being na natatakot, nagagalit. Pipigilan nyo? Sige nga. pa isa yung Karapatan din nyo rin magalit. Pero wala kayo sa hulog, wala kayo sa lugar. Justice Carpio, yan, medyo ano din, ang tindi din ng banat yan eh. Bigay sila ng mga pahayag ito nakaraan eh. Pero hindi yata siya Ang tindi ng banat niya nun, yung matanda na yun. pinapansin ng Chinese Embassy. Ay wala, kasi Oo. parang ano lang yan eh. Anong tawag doon? Yung salita na salita. Meron. Oh, parang meron lang yan. meron ka lang pala. Kumbaga sa sabong. Ang sakit mo naman, Jen. Huwag naman parang meron. Kayo naman. No, yung may nagsabi, lowest rank si Senator Marcoleta. Yung may nagsabi lowest rank. Di ba? Lowest rank daw si Senator Marcoleta eh. Oh. Pero hindi siya nagalit sa flood control. Sa China siya nagagalit. Sa panga-Pilipino. Sino kaya lowest rank? Itanong mo sa scientifical, itanong mo sa Biblia, itanong mo sa mga tao, itanong mo sa lahat, itanong mo sa ChatGPT, tignan mo ang sagot nila. Kung sino lowest rank sa pinaggagawa nila. Baga sa Kwento mo lang. Tawan time lang. chess yan, meron lang yan, papansin yan, magugulo ka lang. Oh, pero Kasi yung, kapag incumbent senator ka, at least meron kang oo nga. meron kang posisyon eh. Oo. O meron kang pinanghahawakang kapangyarihan sa Oo. gobyerno eh. Ayan. Oo. Ano kaya ngayon na masasabi ni Commodore J. Tariaga sa situarisong ito? Eh, siya ay tuwan-tuwa dyan eh. Ganon? Oo. At tuwa pa siya? Tuwan-tuwa siya dahil sa ang kanyang huling sabi, Oo. hindi, nasasaktan ng China kasi nagsasabi ako ng totoo. Truth hurts. Ganon? Yun ang kanyang Yun pa ang statement. kanyang Mm. analogy sa sitwasyong ito. Ewan ko lang pagka siya nang saktan kung truth pa rin yung... Matindi ka, sir. Oo. Di ba? Oo. Eh, paano ka mga Pilipino na ang nasasaktan dahil sa consequences nito? Pag kaya pumalag yung China, sasaluhin yung mga Pilipino. Tingin ko iiwan nyo eh. Tingin ko iiwan po nila mga Pilipino. Pag na talagang naipit sa China, iiwan yung mga Pilipino, promise yan. Oo. Sa ginawa mo, sir. Oo. Di ba? Truth pa rin ba yan? Oo. Ayan ang problema mo natin. Mukhang, Pati Malacanang eh. oh. Iniiwasan ng issue na ito dyan eh. Ay, totoo. Nang itanong ito Oh. sa... Hindi ko alam kung nagsasakit-sakit lang ata yung doon eh, yung si diverticulitis eh. Oo. Ang dami niyang pwedeng iwasan eh. Yung nangyari sa mayor doon sa NRPG. Hindi naman yun, maliit na bagay na lang yun eh. Yung issue ngayon sa flood control, yung issue doon sa sa China, pagtaas ng dolyar, pagbaba ng GDP yata, o ano. Nagkasakit yata ng diverticulitis eh. Dinadivert yata yung issue sa colitis eh. Baka tagapagsalita lang. ng Malacanang, ang sabi nila, mas makainam ito ang humawak Department of Foreign Affairs. Yan ang sapagat yun naman talagang true channel. Expertise nila. Tama yun. Yan talaga dapat. Ang hilig nyo kasi pahawakin sa isang ahensya, yung gusto nyong iupo na tao sa hindi naman niya porte. Kaya ang nangyayari, ganyan na nangyayari. Tama, mali. Yan niya, inasisilid ni Senator Rodante Marcoleta eh. Yung mga 8 OIC na secretary, bakit hindi permanent yung OIC pa rin? Ano ba balak nyo dun?
Di ba? Parehas naman daw yun, sabi ng mga, ano, parehas na naman yun, OIC, hindi, hindi, parehas. Hindi parehas yun, ha? Parehas daw. Sige nga, ikaw nga, doktor, ilagay ka sa, construction worker. Ewan ko, makapagpayo ka doon. Sige nga, doktor ka, tapos ka ng doktor, ilagay muna kita sa construction site, ay ka, OIC ka muna doon. Hindi, kasi hindi mo porte yun eh. Magagampanan mo, bakit hindi? Pero hindi mo magagampanan tulad ng dapat na may gampanin doon. Tama, mali? O ngayon mo sabihin sa akin. Aralan nila Oo, yan. Eh. tama. Paano makikipag-usap sa diplomatic Mabuti na lamang yun ang naging sagot. Oo, Kasi yan ang kung- sagot ni Yusek Claire Ayun, Castro. tama. Yusek Claire, tama po kayo. Yan ang Claire, Sir Erwin, lahat ng senador, tuloy nyo lang po talaga ginagawa nyo ha. Abangan namin yan ha. Dapat may magandang resulta sa China yan ha. Abangan nyo, ipakipag-away nyo ha. Abangan namin yan ha. O baka maunahan pa kay Senator Rodante Marcoleta. Nang dahil kay Senator Rodante Marcoleta, may magandang relasyon sa China, may magandang diplomasya, baka yun pa ang dahilan kung bakit tayo mapaganda, pati mga isda, mga coastal doon, di nabombahin. Ha? Huwag nyo angkinin yan pag si Senator Marcoleta nakagawa niyan. Baka sabihin nyo, natakot sa amin ng China sa pambubuli din namin. Hindi. Diplomasya. natin siya pinupuri. Sino kayo para matakot ang China? Ha? Yusek Na- Claire, tama po kayo doon. Pagka may mga ganyang pagkakataon, kasi talagang alam din siguro niya na hindi basta-basta ang consequence niyan. Oho. Di ba? Tama. Pati yung ambassador, ang sabi niya, ako ay hinirang, ay na yung spokesperson ang nagsabi, ang ambassador ng China, ang naghirang niyan si President Xi Jinping. Yes. Alter ego niya yan eh. Tapos, Oh. nung ito ay dalhin sa Pilipinas, tinanggap yan ng presidente ng Pilipinas. Yes. Pangulong Bongbong Oh, Marcos. tama. Hindi mo naman kailangan ideklara ang persona ng grata kung gusto mong palitan ang embassy, ang Embassy official. Ambassador. Oo. Hindi niya. Gusto lang kasi nilang iparinig sa mga Pilipino yung gagawin nila. Pati yung salitang persona non grata. Kasi nung panahon dati po, kung naalala nyo, 2015, mga 2014, pag sinabing persona non grata, maaangas sa mga kabataan. Uy, habang nasa mga high school, no? Habang sa mga high school, humihigop ng mga soft drinks. Uy, persona non grata kita eh. Uy, saan mo na rin yan? Sa balita. Uy, yung pala persona non grata, ano yun, yung ibaban ka sa parang ganun. Uy, sa lugar. Uy, talaga, nauso yung ganun salita sa mga bata. Maangas nga tignan. Maangas pakinggan kasi non grata. N-O-N, non grata. Kakaiba. Parang grata. Parang wow. Gusto nilang gamitin yung pagkakataon na yon na malaman ng Pilipino, persona non grata, maangas, pasabog. Tapos, pinusero ng grata namin, ang angas. Sa mga batang 90s, 80s, 2000, ang angas pakinggan. Kaya akala nila, huli nila Pilipino sa pamamagitan noon. Bugok, buti nila may ganitong vlogger. Nakakaisip ng hanggang sa kaibuturan nyo. Nahuhulaan ko anong gagawin nyo. Embassy official, madaling gawin yan ng Pangulo ng Pilipinas. Ayun. Susulat lang siya sa ano eh. Oo. Susulat niya through channel. Ibig BFA. sabihin, nasa Pangulong Bongbong ang Oo. kapangyarihan para palitan ang sino mang embassy official ng Totoo. anumang bansa. Kasi may programa ngayon eh. Kapag ka nagpapalitan, di ba, bago, yung aalis, Oo. nagpapaalam sa Papaalam. Pangulo, yung papasok, Yes. mag-ano din, bahagi ng Protocol. pulisiya yan sa... Magpapaalam din. Oo. Yes, ganun Pagka talaga. tinanggap, then siya na talaga. Oho. So, ang sabi nila, walang epekto yung persona non grata unless sabihin nyo sa presidente ninyo Oho. na palitan ang mga opisyal ng Chinese Embassy sa kasalukuyan. May diplomatic channel din para, halimbawa, mayroon talagang, sabi mo na, no? Na gumawa ng hindi maganda yung isang opisyal, kaya naman may dinlabag sa batas natin na umiiral. Pwede hilingin yan. Yes. Kasi may mga immunity from suit din yung mga yan eh. Totoo. May mga... Yun ngang embassy office, yan, hindi territory ng territory ng Pilipinas. Kahit nasa Pilipinas. Pati Itinuturing sasakyan yan. nila dyan. Yes. Yung sasakyan nila, hindi mo pwedeng hulihin ng LTO yan. Hindi. Ng MMDA. Oo. May diplomatic immunity Yun ang yan. sinasabi natin. Kaya, iba po kasi yung trato sa kanila. At ito ay Hindi alam niya ng tamo broadcaster lang yan. Hindi ko nilalang pala. I mean, kumpara sa senador, broadcaster sila kumpara sa inyo. Broadcaster yan. Alam nila kaysa sa inyong mga senador. Ako, vlogger ako. Alam ko rin yan. Alam kong alam nyo rin yan.
Pero hindi nyo pinapaalam sa Pilipino kasi mauhuli kayo sa totoo nyong dahilan. Hindi lang sa Pilipinas at China. Oo. Sa lahat ng bansa sa buong mundo, Yes. ganyan ang trato sa mga diplomat. Totoo. Hindi ba? Alam ng mga senador natin yan, Mm. Nelson. Kaso akala lang nila, Hindi natin alam kung alam talaga dyan. hindi ako naniniwala, alam nila yan. Kasi may Ganun mga ba? nakapalibot na abogado dyan eh. Oo. May mga abogado, alam nila yan. Alam nila yan. Ayaw nilang sabihin na alam nila yan kasi makokonflict yung mga Pilipino. Ay, teka muna. Ba't yung inaaway? Basta ang layo ng mga senador na mga galit yung taong bayan, mahihina sa 2028, nagpapasiklab ngayon para lahat ng simpatsya ng Pilipino makuha lahat nila. Wow! Salamat sa iyo, senadora, senador. Pinagtatanggol nyo kami, boboto ka namin sa 2028. Oh, di ba? Ganyan yun. O, di ba? Oo. Bago ka magbigay ng pahayag, tsak, alam nila yan. Pero sa kabila nung alam nila, may motibo, may kadahilanan bakit nila ginawa. Ang kaya nila ginagawa yan, pinagtatanggol ko no, para makuha nila yung boto sa 2028, lalo na yung nangangarap ng presidente dyan sa 2028. Nangangarap yung senador dyan, nangangarap maging presidente. Hanggang pangarap ka lang. Hindi ka mananalo, sabihin ko sa'yo. Ayan. Kasi maingay. no? Yes. Oo. Kung ano man ang motibo nila dyan, tangin sila lang ang nakakaalam. Ang problema, Oo. kinakaladkad ninyo ang mga mamamayan eh. Oho. Di ba? Kinakaladkad ninyo ang mga mamamayan sa kapahamakan eh. Totoo. Di ba? Ay, nako. Mabuti pa maglakbay tayo, Nelson. Oo. Para ma-relax-relax tayo ng konti. Maglalakbay po ba kayo sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Kayo po ng barko, roro, ferry, iba pa? Okay, agad dito lang po muna tayo mga kababayan natin. Ito ay ipinaliwanag natin dito. Ito yung kung saan hindi natin kailangan awayin ng China. Although inaaway tayo, nagkakaawayan sa WPS, magkaiba yung sitwasyon na yun. Kumpara dito. Opo. Kakitira ng pag-iisip yon. Bigyan ko kayo konting example. Halimbawa, yung isang makitid na Pilipino, pumunta doon sa China o sa Chinatown o sa China mismo. Galit na galit siya sa Chinese. Ikaw, inaangkin nyo WPS. Ang sagot ng Chinese sa kanya, wala akong alam dyan. Nagtitinda lang ako dito. Ganun kakitid. Ganun nakikita ko sa mga senador. Iba. Chinese yan! Ako! Ang Chinese, kahit hindi naman nagpopogo, basta itsura Chinese. Ayoko! Natatandaan niya yung mga Chinese, kasi yung mga pogo, yung mga insingkit na gano'n, yung mga kalbo, nagpopogo. Kala nila yun na yun. Ay, inaangkin nyo, mga WPS! Inaangkin nyo! Anong kinalaman ng Chinese ang Chinese doon? Ganyan po. Pero kung matalinong Pilipino, minamahal niya kapwa niya. Kaya hindi lang Chinese. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.